Kung sakaling nag-a-apply ka ng loan sa SSS, MAPA, Salary, Emergency, Calamity Loan, yun nga na nakakakuha ka ng error na katulad nito, ano nga ba yung dapat gawin at yung mga dapat nating malaman patungkol dito? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kadalasan kapag nakakakuha ng error na EL45, Web Service Unavailable sa SSS, i-refresh lang natin to o maghihintay lang tayo ng ilang minuto at makakapag-apply na tayo online. Yun nga lang may mga pagkakataon na kahit ilang oras na o ilang araw na, ganun pa rin yung error kapag nag-a-apply tayo ng loan. Kapag ganito kasi, possible na baka nung nag-a-apply ka, nagkataon na marami rin palang uma-access. So, nagkakaroon ng session block. Kumbaga, hindi nakakapag-connect ng maayos yung website ng SSS sa database nila. That's why, kung marami nag-a-access, pwede mong ibahin yung diskarte mo at pum-access o mag-loan mula 12 a.m. to 6 a.m. o basically madaling araw. Kapag ganyan, i-double check mo and then pwede nang mag-apply ng loan. Pero paano kung ganun pa din? Nagkakaroon pa rin ng error message. Pwede mong itry yung incognito o mag-refresh o mag-delete ng cache. Paano ba gawin yan? Sa mismong website mo, i-click lang tong 3 lines and then new incognito window. Yun yung tinatawag na incognito or private mode. At ganito dapat yung makikita mo, i-type lang ang website ng SSS dito, that's sss.gov.ph at mag-login. Mula doon, mag-apply na. Sa phone nyo naman, meron din sa Google Chrome, 3 lines and then new incognito tab. Ganito yung makikita ninyo, i-type yung website nila at mag-login mula dito. Yun nga lang, paano kung EL45 pa rin yung error message? Siguro pwede nyo nang i-check yung pag-delete ng browsing data, katulad nito. Pwede nyo i-all time to and then delete data. Or i-tap nyo tong show more, check nyo rin tong iba. And then, kailangan naka-all time ulit. Pwede nyo i-click itong more para makita itong option na to and then delete data. Ang mangyayari is yung mga past websites na na-access ninyo is i-delete na niya, kumbaga i-refresh niya na yung Google Chrome ninyo para pag nag-search kayo sa SSS or mag-loan, hindi niya na makukuha yung dating error. Pero paano kung ganun pa rin yung error message? Nag-delete na kayo ng cache, tinry nyo na yung incognito, naghintay or nag-try na madaling araw, nakakakuha pa rin ng error message. Baka problema ay hindi na yung website, baka pwede nyo itry sa app nila mismo. Dito sa phone mo, pumunta lang sa Play Store. Gagawin natin to, i-install muna. Hanapin natin sa search and then type yung SSS and then install natin. Kung sakaling na-install nyo na pala ito, i-skip nyo na lang yung process. Instead, hanapin nyo itong My SSS app. By the way, kung kaka-install nyo pa lang, tapusin nyo lang yung proseso, makikita nyo yung open na button dito at ganito rin yung makikita ninyo. Dapat nasa phone nyo na siya. I-open lang yan at mag-log in, i-close lang tong mga reminder. At mula dito, i-click lang itong loan. Pumili kung salary or calamity loan. By the time na pinapanood nyo to, possible mag-update yun nasa list. Pero try natin tong salary loan. Click natin tong apply na button. Andito yung detalye ninyo. Mag-scroll down lang sa pinakababa, i-check itong I confirm and then tap proceed. Mula dito, mag-a-apply na tayo. Pipiliin muna natin yung gusto nating i-loan. Ang pinakamataas for this account ay 40,000 pesos at yung disbursement bank, kung may naka-enroll na sa account ninyo, piliin nyo na lang mula dito. So for this account, sa Union Bank, matatransfer yung niloloan na pera. I-tap yung next. And then ito yung disclosure. Pwede nyo itong i-download. Mag-scroll down lang. I-check itong I have read and understand yung declaration. Tap next. And then reviewin nyo lang yung pinaka-final amount na makukuha ninyo. Ito yung bank account ninyo. Scroll down. I-check itong I hereby confirm and then tap submit. Hihintayin nyo na lang yung pera doon sa bank account na nilagay nyo as disbursement account sa SSS. So, yun yung proseso kapag sa My SSS mobile app. Pwedeng mag-loan sa website or sa app mismo. Pero, paano kung hindi sa website or sa app ang problema? Kasi baka mamaya sa mismong account nyo na pala. Kapag ganyan, i-check ninyo kung meron ba kayong past loan sa SSS na hindi nabayaran o yung nag-default. Dito sa website ng SSS for salary loan, meron tinatawag na qualifying condition. At isa sa nakalagay dito is dapat wala kayong past salary loan o kahit anong loan na hindi nabayaran sa SSS. Kapag kasi kahit maayos yung website,
or yung app nila pero yung account pa lang ninyo mismo nagsasabi na meron kayong loan dati na hindi pa nababayaran, dapat isettle nyo muna yon para makapag-apply ng panibagong loan. Also, may iba pang mga qualifying condition dito. Isa na dyan is dapat meron na kayong at least 36 months contribution sa SSS. At yung 6 na hulog doon ay nangyari in the past 12 months. So kung bago ka pa lang sa SSS, wala ka pang 1 taon, obviously, hindi ka talaga makakapag-apply muna. Siya nga pala kung sakaling dati kang empleyado at bigla ka nagpalit to voluntary, dapat meron kang at least 6 contribution under that new status. Also, hindi rin ina-allow na makapag-loan kapag 65 years old and above at nakakuha na rin ng final benefit. Mapa-pension man yan for senior citizen or total disability benefit. May pagkakataon din na baka mamaya maayos pala yung account ninyo, qualified kayo sa lahat ng ito. Yun nga lang, ang problema ay yung employer o yung kumpanya pinagkatrabahuhan ninyo. Baka mamaya nababawasan ka ng contribution o hulog sa SSS. Yun pala, hindi updated or hindi on time mag-remit o magbayad ang company ninyo sa SSS. Kapag ganyan, i-double check sa HR ninyo or sa boss ninyo kung napupunta ba talaga sa SSS na maayos yung hulog ninyo. Sa SSS online account din ninyo, pwede nyo ma-monitor kung napupunta ba talaga sa SSS account ninyo yung kinakaltas mula sa sahod ninyo. So yun yung mga qualifying condition. Kung sakaling eligible ka naman, isa pang pwedeng maging problema ay yung details mo sa SSS. Baka meron kang enough contribution, naguhulog naman ng maayos yung company mo sa SSS account mo, yun nga lang, hindi updated yung cellphone number or email address mo. Or baka wala ka sa record niyan. Yung home address mo, hindi rin updated. Napaka-crucial nito, lalo kung calamity loan ang ina-apply mo. Or baka mamaya wala ka pa palang DAEM. At yung iba pang condition na pinag-usapan natin kanina ay may past loan ka pala at hindi ka pala pwedeng mag-apply ng calamity or emergency loan kasi lagpas na doon sa window na in-apply nila. Ito nga pala yung halimbawa na pwede mong makuha kapag nag-apply ka na ng salary loan or pwedeng kahit anong loan sa SSS. Sasabihin naman nila sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Dapat dito, merong contribution at dapat updated din yung details mo sa SSS. Kung sakaling hindi ka sigurado kung ano yung pinaka-problema, chinek mo na yung sa website, chinek mo na yung account mo, mukhang eligible ka naman, nag-inquire ka na rin sa company, on time naman yung pag-remit, pwedeng mag-reach out sa support ng SSS, pwedeng mag-email sa kanila, usaptayo@sss.gov.ph o pumunta sa pinakamalapit na branch ng SSS para ma-double check yung account mo at sabihin mo na rin lahat ng steps na ginawa mo para nga naman maiwasan na yung error. Yun nga lang, patuloy pa rin na hindi makapag-loan sa SSS. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!